Each organization received 150,000 pesos for their livelihood projects. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng Mika, ang unang women's organization na tumanggap ng Magnegosyo Taday Fund. Ang mga miyembro ng Mika ay nakapagkita sa akin noong Marso para ipaabot sa OVP ang kanilang pasasalamat sa kanilang narating 2 taon pagkatapos nila naging recipient ng programa. Dalan din nila ang application forms para sa akin dahil nais kong maging member ng Mika. I am saying this because I am deeply impressed by Mika's advocacy and how the group exemplified the message of hard work and hope. Magandang halimbawa para sa mga kababaihan ang Mika. Ang epekto ng pag-asenso ng Mika ay hindi lamang nakasentro sa kanilang organisasyon, umaabot din ito sa buong komunidad sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na naghihikayat ng aktibong partisipasyon ng mga kababaihan sa pagpaunlad ng kalidad ng buhay. Bukas ang Magnegosyo Taday na alalayan ang mga grupo ng mga mangingisda, LGBT, mga babae, kabataan, senior citizens, PWD, mga driver ng tricycles at iba pa. Ngunit katulad ng nasabi ko, binuksan natin ang programang ito sa mga individual na handang bumangon, tulungan ang kanilang sarili at maging produktibong Pilipino. Mula May 2023 hanggang April 2024, ang Magnegosyo Taday ay nakapagbigay ng puhunan na aabot sa 15,000 para sa 17 na mga Pilipino para simulan ang kanilang sariling livelihood projects. Kabilang sa mga individual project proposals na tanggap ng OVP ay ang sari-sari stores, salon at livestock growing. Pinapangarap natin na mas marami pang mga grupo o individual mula sa mga komunidad ang maabot natin sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday. At OVP, we empower people to empower communities. And empowered communities build a strong, peaceful, and stable nation. Our Libreng Sakay program has assisted 735,202 Filipinos from May 2023 to April 2024. Since we started this project in 2022, we have already provided free transport services to 1.1 million Filipinos. Noong Marso, ipinakilala natin si Drew na isang residente ng Quezon Province bilang pang-1 milyong pasahero ng ating libreng sakay bus. Habang nasa Manila, naging pasahero siya ng libreng sakay mula sa Ortigas Station patungo sa Cubao Q-Mart. Nalaman natin na yon ang unang pagkakataon na sumakay si Drew sa libreng sakay bus ng OVP. Our free transport service program has helped commuting students, the general public, and people like Drew and Emeline who works at a BPO company in Cebu. Kada adlaw gaatang si Emeline sa bus nga atong gi-assign diri sa Cebu. Tungod kay matod niya, duna siya'y matigom gikan sa budget nga alang unta sa pamasahe. Ang tinigom nga plete, gamiton na lang sa lain pang mas importanteng galastusan sa panimalay. Mayroon na tayong 7 bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Isa sa Bacolod, Cebu at Davao at 4 naman sa Metro Manila. Partner natin dito ang mga jackliner sa NCR, Value Car Transit sa Bacolod at Cebu at Bachelor Express sa Davao. Daghang salamat sa inyong suporta ug tabang dili lamang sa OVP kundi sa atong mga nanginahanglan na katawhang Pilipino. Isa rin sa mga una nating ginawa noong 2022 ay pagpasok natin sa OVP ang pagtatayo ng Disaster Operations Center o DOC.
Ang DOC ay siyang nangunguna sa mga relief operations ng ating tanggapan at ito rin ang namamahala ng ating kalusugan food trucks. May from May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,138 relief bags amounting to more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Isa sa mga nagawa ng OVP-DOC ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Lucena City noong Mayo. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000 na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating kalusugan food trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ako mismo ay sumaksi sa isang trauma session na ginawa para sa mga batang nakaligtas ng landslide sa probinsya. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha at iba pang kalamidad. Kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Maraming salamat sa mga satellite offices na nasa front lines para masiguro na maayos ang paghahatid natin ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Samantala, ang ating RISE program ay nakapagbigay naman ng 22,311 food bags sa mga kababayan natin na nahaharap sa krisis at higit na nangangailangan ng madaling tulong. Bilang isang ina, mahalaga sa akin na mahubog natin ang kamalayan at kaalaman ng mga bata para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nagsisimula ang lahat sa pagtuturo sa kanila kung paano mangarap at pagbibigay sa kanila ng gabay para maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa OVP, tinitiyak natin na kabilang sa mga programa ang para sa mga kabataan. To encourage Filipino learners to value education and environmental stewardship, OVP has distributed more than 186,000 bags containing school supplies and dental kits through the Pagbabago, A Million Learners and Trees campaign. We aim to distribute 1 million bags and plant 1 million trees by 2028. Through the program, we planted more than 266,000 trees from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dako ang paghinaot sa tabang sa mga partners ug sa panguna sa mga satellite offices nga makabuot nato ang atong mga targets. Naniniwala ako at base na rin sa mga sigla at tiyaga ng ating mga satellite office staff at partners mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DNR, DepEd, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, NGOs, community groups, church organizations, at mga advocates, magagawa natin ito. Umabot na nga tayo sa iba't ibang liblib na lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao para sa ating programa. Narating natin ang mga conflict areas ng UPI sa Maguindanao sa pamamagitan ng ating satellite office sa BARM. Dahil dinadaanan ng maraming giyera, hirap sa pag-aaral ang ating mga kabataan sa lugar. At alam natin na nagiging mas vulnerable ang mga kabataan sa mga conflict areas kung hindi natin sila nabibigyan ng atensyon at tulong. Narating din natin ang mga bundok ng Bukidnon sa pamamagitan ng OVP, Southern Mindanao Satellite Office. Narating din natin ang liblib na lungsod ng Palanan sa pamamagitan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Isolated area ang Palanan mula sa ibang bahagi ng Sierra Madre. Mararating lamang ito sa pamamagitan ng eroplano, bangka o ilang araw na paglalakbay sa gubat. Ngunit wala namang mas mahalaga para sa isang tapat na lingkod bayan,
kundi ang tunay na makapaglingkod at maiparating sa ating mga kababayan ang ating serbisyo. Salamat sa mga tumulong sa OVP para marating ng OVP